Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang dalawang pagbasa ay nakatuon sa isang dakilang katotohanan. Yon ay walang iba sa awa at habag ng Diyos. Sa unang pagbasa, natunghayan natin ang malubhang pinagdaraanan ni Ezekias. Para sa mga may karamdaman na napagaling, nakaka-relate tayo sa kanyang karanasan. Nakamit ni Ezekias ang hinihiling na kagalingan hindi dahil sa kanyang sariling galing, kundi nakamit ang kanyang kagalingan dahil mabuti ang Diyos. Gayun din naman sa ating ebanghelyo na tunghayan natin na parang hinayaan ni Jesus na lumabag sa batas ang kanyang mga alagad. Bakit? Hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa isang tinatawag nating human need. Nang dahil sa kanilang kagutuman, hinayaan ni Jesus na sila ay makakain. Sa paano po natin uunawain ang mga kaganapang ito sa Ebanghelyo? Malamang iniisip natin, ganun pala si Jesus. Pwede palang mag-violate ng batas. Hahayaan naman pala ng Diyos kahit hindi sumunod sa kautusan. Hindi. Isang katotohanan po ang ibinibigay sa atin. At ano po iyon? Ang awa ng Diyos. Malimit po natin marinig ang mga salitang ito. May awa ang Diyos. Kapag magbe-bless tayo, sasabihin ng mga matatanda, kaawaan ka ng Diyos. Subalit, ano po ba ibig sabihin ng awa ng Diyos? Kapag po isasalin natin yung awa ng Diyos sa Ingles, mabubuo natin ang mga salitang mercy of God. Subalit, ang translation na ito, hindi talaga nakukuha ang malalim na kahulugan ng anong ibig sabihin ng awang ito. Awa ng Diyos, hindi lamang nangangahulugan ng kanyang awa o mercy. Ito hindi lamang patungkol sa pagpapatawad, kundi ang awa ng Diyos ay nakaugat sa walang hanggang katotohanan na ang kanyang kabutihan hindi nauubos. Awa ng Diyos, hindi lamang simpleng habag, sapagat ang awa ng Diyos, isang kabutihang hindi napapagod, isang kabutihang hindi sumusuko, isang kabutihan na walang inuurungan. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, napakinggan natin ang mga alagad ni Jesus nag-violate ng batas. Ang mga kaibigan ni Jesus gumawa ng isang ipinagbabawal. Pero hinayaan ni Jesus, bakit? Out of the human need. Jesus allowed them to eat the grains during the Sabbath because of human need. Kaya nga hindi ba, nung sabi ni Jesus, ang ibig ko po ay habag, ang ibig ko, hindi ang hain. Anong ibig sabihin nito? Maraming pagkakataon, nagsisimba tayo, maraming beses, nagnunubina, nagdarasal, maganda ang mga bagay na ito. Pero kung si Jesus ang siyang tatanungin, mas mainam na yung ating pagsisimba at pagdadasal, laging umuuwi sa tamang pakikitungo sa kapwa. Tabi-tabi po. Simba ka ng simba, chismis ka naman ng chismis. Simba ka ng simba, sinisiraan mo yung mga taong nagtatama sa'yo. Lilipat ka pa ng simbahan. Pag nakita mo ako, hindi ka mangungumunyon. Kaya ngayon pong gabing ito, sa unang pagbasa nakita natin, malubha ang karamdaman ni Ezekias, inilapit sa Diyos. At may kayang gawin ng Diyos sa kanyang kalalagayan. Ito hindi dahil sa kanyang kabutihan ni Ezekias, kundi dahil ng Diyos, hindi nauubos ang pagmamahal. Kaya ano po ang hamon sa atin ngayong gabing ito? Na isasagawa nga yung batas, sumusunod, tama po yan. Pero kung wala namang pagmamahal, paano na?
Ang awa ng Diyos po ang siyang tanging dahilan kung bakit patuloy pa rin po tayong buhay. Malimit po, no, ginagawa nating biro ito. Masamang damo, matagal mamatay. Bakit po matagal mamatay yung masamang damo? Hindi dahil sila'y masamang damo. Matagal silang mamatay sapagkat mahaba ang pangunawa ng Diyos. Binibigyan ng mahabang pagkakataon upang tuwirin, itama ang nagawang pagkakamali. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, dalawang biyaya po yung ating hihingin ngayong tayo ay nagdidebosyon sa mahal na puso ni Jesus. Una, paano natin pinahahalagahan ang awa ng Diyos na ibinibigay sa atin? Pangalawa, yung awa ng Diyos na ating nararanasan, ang awa ng Diyos na patuloy nating tinatamasa, ay siya ring dapat na awa ng Diyos na siyang ating ipinapadama. Sa misang ito, muli natin balikan ang paalala ni Jesus. Habag ang ibig ko, hindi hain. Gusto ni Jesus yung ating bawat pananalangin. Natutuwa si Jesus sa ating bawat pagdarasal. Subalit ang mga bagay na ito ay dapat mag-uwi sa atin upang maawa at mahabag din sa kapwa natin. Amen.